Magandang hapon sa inyong lahat! Ay, magagabi na pala. Magandang gabi! Yeah! Kamusta mga minamahal? Anyway, Okay, sige. Eto na nga, mga minamahal. Medyo grabe po yung pangungupal ni Bato. Kupal talaga malala. As in, napakakupal. Grabe yung kakupalan. Sagad sa bones. Iba din pala yung atake ni Bato ngayon. Talagang, grabe, mukhang may tama ka na. Ang galing mo din palang mag-imbento ng mga salita, no? Nagbibintang, mga minamahal. Nagbibintang pero wala namang ebidensya. Pinagbibintangan niya itong si House Speaker Martin Romualdez, si Trillanes, sino pa ba? Si Zaldico, tapos si General Dick De Leon. Yun. Pinagbibintangan niya daw, mga minamahal, na nagsasanib-sanib puwersa sila para kausapin yung mga PNP active official na witness nga sa panahon ng mga Duterte na tumistigo laban sa kanila sa ICC. And then tanong kasi dito, asan yung ebidensya mo? At beside, mga minamahal, kung wala naman talagang krimen na naganap, kung walang krimen na nangyari, you have nothing to worry. Tama ba, mga minamahal? Diba? Kung wala ka namang ginawang krimen, diba? Kapag wala kayong kinumit na krimen, kung alam mo sa sariling malinis ka, kung alam mo talagang malinis kang tao, you don't have to worry. Wala kang ipapangamba kasi malinis ka, diba? Aboy, bakit ngayon? Kailangang umabot sa punto na mambibintang ka. So ngayon, nagsalita din itong si General Ricardo De Leon. Basahin lang muna natin itong bintang ni Bato, ha. Sabi ni Bato, I have a very, very reliable information. Sino yan yung A1 sources mo na yan? Sino yan yung A1 sources mo? Kasi may mga ganito Kunyari, sasabihin na ako, may reliable sources ako. Pero yung totoo dito, tinitingnan niya lang kung magre-react. May mga ganun ginawa ko na yan noon, yung mga kabataan days ko, mga 15 to 16 years old ako. Para malaman ko kung totoo yung kutob ko, sasabihin ko, alam mo ba, may sinabi sa akin si ganyan-ganyan. Tapos once na nag-open sa akin, na I confirm may sinabi nga. So may mga ganung times, 'di ba? So ngayon si Bato, I think they are testing the water. Pwedeng ganon. Or pwede din naman talagang meron siyang A1 sources. Pero yung A1 sources niya, abnoy. Diba? Sabi dito, I have very, very reliable information. An A1 information na yung mga official na yan ay kinakausap. Ang nagdala sa kanila ay si General Dick De Leon, ang Director General ng NICA kasama si Trillanes, at andoon sa kanilang pag-uusap, andon si Speaker Martin Romualdez at si approacher ng lower house na si Kong Zaldico. So yun yung bintang ni Bato de la Rosa na hinihikayat daw po ni Martin Romualdez, ni Trillanes, itong mga active PNP official and also retired PNP official na magsalita kasi sila yung mga witness, 'di ba, na mga nauto ni Digong sa panahon ng kanilang war on drugs, na magsalita daw against sa kanila. Ngayon mo lang nalaman, tagal na yung sinabi ni Trillanes na mayroong mga PNP active official na kinakausap nga sila. Pero anyway, yung idadamay si House Speaker, although mga minamahal, lilinawin ko, hindi ako pro Martin Romualdez. Hindi nga ako supporters niyan Pero mali naman yung aakusahan mo yung tao. Di ba, mali naman yung aakusahan mo yung tao na nakikipag-usap kay ganito, ganyan. Wala ka namang ebidensya.
Di ba? At saka minamahal, ano yung statement niya noon? Sabi niya, "Go ahead! Make my day, Mr. Trillanes! Sige kang ngal-ngal dyan sa ICC. Sige, go ahead! Kahit sumama ka pa mag-serve ng warrant, ikaw magpaposa sa akin!" Sinabi mo yan, di ba? Why? Sinabi mo yan. Naloko na. Awesome! Awesome! Ding 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 ding! Tarantado. Galing na mismo sa bunganga mo. Sabi mo, "Go ahead, Mr. Trillanes, make my day!" Ngak-ngak ka na ngak-ngak dyan kahit ikaw pa mag-serve. Tapos ngayon, may nabalitaan ka lang na nakikipag-usap si House Speaker at si Trillanes sa mga dating PNP active official. I mean, sa mga PNP active official, ngayon nagngangawa ka. Ay, gago. So, isa lang yung ibig sabihin nito. Napaparanoid ka. Isa lang ang ibig sabihin nito, natatakot ka. Ano ba siya? At saka mga minamahal, nung panahon din kasi nila Bato de la Rosa, tinuring nila na sila yung mundo. Bakit? Lahat hawak nila eh. Oo, tinuring nila sila ang mundo. Oo, mga minamahal. Tinuring nila na sila yung pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa. Ganyan sila noon. Totoo yan, mga minamahal. Tapos ngayon, oras na ng paniningil. The time of reckoning. Nagngangawa kayo? Napaparanoid kayo? Nagtatantrums kayo? Tama bang behavior yan? Diba? So ngayon, nagsalita naman. Etong si, tawag dito, General Dick De Leon. Pangit ng pangalan, Dick! Dick De Leon, nagsalita na. De, joke lang. Pangalan niya yun eh. Dick, oh. Sige, si Dick. Sabi ni Dick, I categorically deny allegation by Senator Bato de la Rosa. Kasi wala namang masama. You can deny, you can agree, kung ano man. Well, kwento mo yan eh. Diba? Sabi ni Ricardo de Leon, Senator, that I, together with Speaker Martin Romualdez and other personalities, pressured certain police official to testify against him, De La Rosa, and former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. So, dinideny niya. I categorically deny the allegation by Senator Bato de la Rosa that I, together with Speaker Romualdez and other personalities, pressured certain police official to testify against him and former President Duterte before the International Criminal Court. I totally deny the allegation. Oh, sinungaling ka pala ba to? Oh, sinungaling ka daw. Oh, bakit kailangan magsinungaling? Sinungaling ka pala eh. Alam niyo, natatawa ako dito sa mga comment. Sabi dito sa sa comment ni Mario King Cruz Jr., akala yata ni Bato showbiz ang pinasok niya. Puro paputok lang ng balitang ginagawa. Gumawa na lang sila ng batas ng masabing senador siya. Tama ka, Mario King Cruz. Nandiyan yung comment ni Mario King Cruz. Oh, yan oh. Yan.
Oh, kawawang mga pulis, nagpagamit kay Bato at Digong. No wonder na mag-witness yan. Importante, madala na yan sa ICC para mawala na yung Kengkoy at di sumunod sa batas. Shortcut lang ang alam. Nagagalit na si Sir Dagul. Eto, tama yung sinabi ko nga sa inyo. Sabi ni Ashu Inting, if there's no crime done, then there's nothing to worry about. Tama? Tapos dito ako nabighani sa comment ni HB. During your time, pinagpepiestahan mo ang PNP as if pag-aari nyo ang Pinas. Too many innocent soul have suffered and lost. Tama lang na i-prosecute kayo. No one is a See? Daming galit sa inyo, no? Daming gusto kayong makulong. Bakit kayo gustong makulong? Ha? Bakit gusto kayong panagutin? Kasi madaming mga inosente ang dinamay ninyo. Ay, totoo yan, mga minamahal. During 2016 to 2017, first year, naging accomplishment nila. Yung 20,000 people na namatay during the hype of war on drugs campaign ni former President Duterte. And it turns out na ngayon nalalaman natin na sila pala ang may connection sa droga. Sabi nga ni Montulfo, pinapatay daw nila yung mga kalaban nila sa droga. Sila yung tipo ng tao na, I hate drugs, ayoko na droga. Lakas makapagsalita ng ganyan. Pero yung totoo, sila daw ang mastermind. According yun kay Arturo Las Cañas, kay Arshirto, kasi sila yung witness sa panahon ni Digong at sila na lang yung nabubuhay na nagtatago din kasi anytime maaring kitilin ng mga Duterte, sila. Alam niyo mga minamahal, nagulat ako yung revelation ni Arturo Las Cañas. Hindi ko talaga expect. Probably, honestly, hindi ko talaga expect yung statement ni Arturo Las Cañas. So, I think, Bato de la Rosa, you should, magkaroon ng inquiry, magkaroon ng Senate hearing kasi ikaw yung committee chairperson ng dangerous drugs and I hope na magkaroon ng hearing about dito. Patunayan mo yung sarili mo na you are innocent. Patunayan mo yung sarili mo na mabuti kang tao. Kasi sabi sa statement, ikaw daw yung nagdadala ng pera galing sa droga eh. Di umano Di umano. Ikaw daw po, di umano. So ako, gusto ko lang malaman yung totoo. Ano ba yung totoo? Diba? Ano yung totoo? Ano yung hidden truth? Ano yung matagal nyo nang tinatago? Kasi sa panahon ninyo, yung parang halos na lang lahat kayo mabubuti eh. Lahat na lang binudol nyo kami. And after ng panahon ninyo, ito na, nagkalabas-labasan na yung mga baho ninyo, nalaman na namin kung ano kayo, may relation kayo sa droga, ganyan-ganyan. Ano nga ba yung totoo? Oo, mga minamahal, ano yung totoo dun? Kahit ako gusto kong malaman, syempre, tayo lang din ay nag-aabang ng mga balita dyan sa Senate. At tayo, up to this moment, humihingi ng hustisya. Hindi ko sa gina-judge na guilty ka. Pero, kung wala ka namang kasalanan, you have nothing to worry about, right? At saka, kayo yung gumawa ng krimen, di ba? Kayo yung nag-implement niyan. So, basically, darating, ano pa nga yung sabi nyo noon? You don't care about human rights. Ganun ngayon, ginantihan kayo ng panahon na sinasabi nyo, I don't care about human rights. So ngayon yung pamahalaan, wala din pakialam sa inyo kung pumasok ang International Criminal Court na mag-imbestiga. As long as hindi din naman nakikialam ang administration. Kasi yung pinangako lang naman natin, hindi tayo makikipag-ooperate, wala na tayo eh. Pero hindi naman natin sinasabi na hindi natin sila papapasukin. Pwede silang mag-imbestiga, may karapatan sila eh. Pero hindi tayo makikipag-ooperate, bumaklas na tayo, diba? Tsaka panindigan mo yung sinabi mo. Yung go ahead, Trillanes, make my day.
Panindigan mo. Patunayan mong may bayag ka. Patunayan mong may yagballs ka. Diba? Kaloka. Inubos mo yung bulbul ko, animal ka. In-stress mo. Kung lakas mo bintang, wala ka namang ebidensya.